Oh, ayan na, ayan na, ayan na. Oh, pero ito ang post ni Manong Jason sa ha. Ayan! Oh, so paano na? Itong sinasabing kudita na 99.9% daw mga kababayan ang sabi nila na magkakaroon ng kudita sa Senado. Oh, Jason sa may lilipat na 2. Sorry, 3 pala. Oh, papunta sa kampo sa Brave 13 sa susunod na linggo. Tagumpay ang bayan. At sino-sino ang mga ito? May hint din dito si Manong Jay, mga kababayan. Tulungan nyo ako ha, i-analyze kung sino ito ha. Kanyang dinidescribe, mga kababayan. Yung isa daw, malaki ang galit. Malaki daw ang galit ng isa. Doon sa mamang may daladalang papel na gawa sa rekto. Sino yan? Malaki ang galit doon sa mamang may daladalang papel na gawa sa rekto. Sino ba yung nagpagawa sa rekto? Pero galit daw yun, mga kababayan, doon sa mamang nagpagawa ng papel sa rekto. Tapos pangalawa, ito daw yung llamadista. Llamadista? Ano yung llamadista? Ayaw kasama ang mga talunan. Laging sigurista. Oh, so yun ang lilipat, mga kababayan, ng pangalawa. Tapos yung isa, nauntog daw, mga kababayan, yung isa. Ayaw mapag-iwan at matawag na may maleta na kargadera ng motor. Ano ba tong hint mo, Jason Sa? Napakahirap naman itong hulaan. Yung isa, galit daw sa mamang may daladalang papel na gawa na sa rekto. Tapos yung pangalawa, llamadista daw na ayaw kasama ang mga talunan, laging sigurista. Sigurista ang pangalawa. Yung pangatlo, naumpog. Nauntog ang ulo. Ayaw mapag-iwanan at ayaw matawag na may maleta na kargadera ng motor. Abangan na lang natin sa Lunes, mga kababayan. Abangan na lang natin sa Lunes kung sino itong tinutukoy ni Manong Jay na lilipat sa majority. Sana nga magdilang anghel ito si Manong Jason sa mga kababayan. Dahil ayaw talaga natin, mga kababayan, na mabalik si Soto. Ragis ng Sotong yan at si Lacson. Kahit matanggal pa si Cayetano, mga kababayan, as long as ipapalit, hindi taga-Bagoong Pilipinas. At hindi makakabalik yang sina Soto at Lacson, mga kababayan, okay lang sa atin. Gusto nga natin si Senator Marcoleta ng Senate President. Kaso nga lang, kailangan siya sa Blue Ribbon. So sana, mga kababayan, manatili si Senator Alan dyan sa pwesto. Nang umayos naman ang bansang ito, mga kababayan, si Alan Peter Cayetano ay isang abogado ha. Hindi kagaya ni Soto na one ball, mga kababayan. Siya nga ang, sa tingin natin, yung nangyari kay Bato na naghahabulan, mga kababayan, sa tingin talaga natin, mayroong kinalaman dyan si Soto. Bakit niya pinayagan? Dahil under yan ang mga kababayan isa, Senate President. Yung lahat ng pangyayari dyan, mayroong permission ng Senate President. Nag-decide siya, mga kababayan, as if siya ang may-ari ng Senado. Ang animal na yan. Sana wag talagang makabalik si Soto. Samantala, dito tayo, mga kababayan, ang analysis ni Ka-Eric at Doc Loren Badoy sa nangyaring gulo nung nakaraang linggo. Punong-puno ng shocking Shakira! never seen before in the 50 years history ng panunumbalik ng Senado. Ang last na nangyari kaguluhan dyan sa Senado, mga kababayan, ganito. Panahon ni Marcos Sr. Tapos ngayon, inulit na The Junior. Animal. Ngayon lang, 50 years, 1987. Ilang taon na ba, ma'am? 40 years. Kasi nung huling na ipadlock itong Senado at Kongreso noong 1972. Umalik siya noong 1988. Yun. Grabe, no? Diktadura talaga, mga kababayan, no? Ang unang pagbukas na nila. Wala na, no? Si Marcos ang batas, mga kababayan. Martial law. Yan ang gusto ni Bangag, mga kababayan, na mangyari. 87, so mga 40 years na nakabalik na ito. Sa modernong kasaysayan natin ngayon lang po nangyari na nilusob, inatake, pinaputukan, at sinalaula ng todo-todo Sinalaula. ang institusyon known to be a guardian and pillar of democracy and check and balance sa operasyon ng gobyerno natin. Ma'am, hindi ko maubos maisip na ganito kabalasubas at katarantado ang ginawa ng gobyerno ni Marcos at magmamaang-maangan. Balazubas. Yung reaction. I think before we
have a discussion about this, Eric. Let's ask our team to show the video of Senator Amy, because a lot of what we're going to say here is Sige. hinged on that. Kung pwede lang yung video ng Senator Amy. Andito kami at yung karamihan ng mga senador nagsiakyatan para bisitahin si Bato kung okay pa rin siya. Dahil Oo kami nga. nagtataka at nagdatingan yung mga opisyal na kada isa, kanina, hindi sumasagot sa amin, denied to death sila. Denied to death. Sabi nila lahat na talagang wala silang kinalaman. Nag-umpisa sa ating PNP, dumating si John Vic Remulla, wala rin siyang kinalaman. Ganon din ang NBI, dead ma rin. Lahat sila Dead ma. walang alam, pero Pati si Bangag, mga kababayan, ang sabi, hindi yan gobyerno. Diyos ko Lord, hindi gobyerno, ha? Mayroon pa ba tamang sinasabi ito si Bangag, mga kababayan? Lahat ang sinasabi nito, no? Parang kaduda-duda. Ito talaga, oh. Sinungaling talaga, mga kababayan, na hindi po yan gagagawa ng gobyerno. Kung hindi yan kagagawa ng gobyerno, hindi na pala gobyerno ang NBI. tutukan tuloy-tuloy. Ganon din, kinausap pa si Presidente Bongbong, si BBM. Sabi din, Kapatid hindi mo. naman daw niya utos yun, ba't daw nagkaganon? Andito pa kami, kanina pa kami narito. Liar. Pero talagang walang umaamin, walang may alam. Wala na, no? Presidente na mismo nagsabi, hindi po yan gobyerno, kalma lang kayo, kalma lang kayo. Parang ganyan pa, mga kababayan, hindi daw gobyerno. Tapos, NBI, umamin si Matibag na mayroon silang operasyon ng ganyan. Umamin ng DOJ na mayroong basbas ng DOJ ang ginawa ni Matibag. Ang mga walang hiya. Lahat sila gulatan, hindi ko maintindihan. Nako, nagkakaputukan na dito sa inyong Senado. Amoy usok na sa lahat ng sulok. Hindi namin mahanap ang aming mga kapwa Amoy senador buhaya na. at hindi kami makapaglabasan. Ay, eto, ang sabi nila, talagang denied to death. Denied to death. Kalma lang kayo, hindi gobyerno ang may pakanan nito. Pero, ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM. Ayan. Kapatid mismo, si BBM ang nag-utos tapos hindi yan gobyerno. Dahil presidente ang nag-utos. Arrest Bato at all costs, kahit Arrest ba to at all costs? sino pa ang mamatay. Wala Kahit ka, no? Grabe, no? Talagang napaka, salbahe, sino no? pa ang madali. Basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Ngayon din. Di na namin maintindihan. Ano ba totoo? Mukhang wala namang nag-utos nito. Bakit nagkaroon ng Senate siege? Senate Ayun. siege talaga. Ma'am, ikaw muna kuha ng reaksyon. Doon kami Kapatid mismo, ha? Magsabi, ha? Si Bangag ang mag-take off nag-utos. ni Ma'am Lorena. Yeah. The order, according to Senator Amy Marcos, came from Bongbong Marcos Jr., her brother, at nagulat siya ng utos, get Bato at all cost. At all Di bali lang may costs. mga mamatay, wala tayong pakialam, Wala, no? pasukuin si Bato, at syempre, papatapon sa ICC. At kung mayroong madadamay, Yung sa Made in Malacanang, mga kababayan, no? Di ba gusto nga niyang ratatin, mga kababayan, yung nagpo-protesta? Ganyan ka salbahe pala ito, mga kababayan, no? ng mga kung sino man ang nandyan, maybe, direkta na. Pati kung sinong humarang, pati mga senador at kung sino pa, gawin na dapat ang lahat ng dapat gawin para kuhanin si Bato de la Rosa sa Senado. Ma'am, your reaction. I've always believed kasi in patterns, no? Everything is a pattern, and this pattern, no, yung sinasabi ni Senator Amy, is quintessential Bongbong Marcos. No, ruthless and more than anything insane. Insane! This Kaya nga, mayroong petition sa Korte Suprema, di ba, na bantay ay ipacheck yan. Ano lang nangyari? 10 days lang yun. Lampas na 10 days. is the thinking of an insane man. Ano Insane. nangyari sa kanya? He's a cocaine addict. Okay, he's a cocaine. Alam natin 'yon. Open secret, Cocomelon. hindi na nga secret yun. Hindi na, it's open and it's not a secret. We all know that Bongbong Marcos is a cocaine addict, and that kind of thinking reflects his cocaine addiction, his lifetime cocaine. Tapos, ang isa mga kababayan, ang issue Pepsi. Tapos, ito kay Ngag-Ngag Coke. Anong mga klaseng tao ito? Addiction where he's willing Addiction. he gave the orders, no? He gave the orders at yung assassination. Andyan, kahit na sinong mamatay, biro mo yon, yun ang Kahit sino daw, no? Kasi I mean, nagsabi niyan mga kababayan, ha? sinabi niya, no, kahit na sinong mamatay. At saka alam mo yung Senado kasi, hindi naman building yan eh. It's an institution. At saka yung mga Tama. nandyan, yung mga senators, yes, they're human, but they were voted into office by millions of Filipinos, and
they are symbols of democracy. Okay, so yung pagsaling sa kanila ay talagang pagsaling ng ating demokrasya. So yung nakita ko dito, no, yung ginagawa ni Bongbong Marcos, Bongbong maliwanag nagnag. talaga nakabaliwan. And I-check lang yan, ipacheck, di ba? Gusto talaga ipacheck ng Korte Suprema, mga kababayan. Ay, hindi pa pala, pinasagot pa lang. Ano kayo sagot ni Bangag? Natural, walang maaamin, mga kababayan, na adik at saka baliw. Deny siguro talaga yun, oh. Pero hindi lang dapat then he mag-deny. said, no, on top of that, he Denial is not enough. Patunayan mo, pacheck ka. denied, 'di ba? Mm. Very barefaced. And Barefaced I'm of liar. two minds about it, eh. Alam mo, because nga of the cocaine addiction. I'm a doctor, so I cannot help but always come from that perspective, because I think that's the central problem here. Bongbong Marcos, the leader of this country, is a cocaine addict. Oh, hindi lang yan. Ang sabi ni Amy, buong pamilya. He's not a simple, Sabi ni Amy, he's not a recreational cocaine user. No, he's a cocaine addict. Bangag nga, He bangag, cannot live di ba? without it. No? So, as a doctor, I know exactly what cocaine does to the brain. It affects all functions of the brain, all functions, the judgment, the perception, the decision making, etc., the impulse control. So I'm of two minds here. It's possible that he's just really simply lying, because he is a pathological liar, Same, as cocaine addicts are, right? As addicts are. And then number two, maaaring nakalimutan niya, maaaring hindi niya talaga naalala. Kasi parte yan ng problema kapag ka ikaw ay cocaine addict. ano hindi niya naalala? Kasinghot lang niya nun. And talaga, Tapos sanabi niya no na oo nga no, ang si Marcos no na nag-announce siya, mga kababayan, na hindi ito gobyerno. Parang wala, natutulog pa, mga kababayan. Tulog pa. high siya, patayin mo. Di ba the order, Sabi niya, huwag kayong mag-alala. Ganyan pa talaga, mga kababayan. Mag-alala. Hindi ito kagagawa ng gobyerno. Kalma lang kayo. order doesn't come from an executive who is in control, a calm and rational executive. That ngayon din, yan ang sabi, di ba? Yan ang sabi, yun ang naalala Right ko now. sa sinabi ni. So those are not orders of a rational person anymore. Yes. And to not understand the gravity of what he's doing. Gravity, Diba? So, yun yung Alam mo, Ma'am Lorraine, sa sinasabi mo na yan, na maybe at the time high na high siya, Yeah. nang High na inilabas high, yung utos butterfly. na yun sa NBI at grupo nila Trillanes, and then ang sumambulat ng iskandalo, maybe pababa na ang tama, yeah. sober na siya, biglang tawag. Sober! "Ano to? Ba't nangyari ito?" Yeah. So tawag siya. Wala no? Paano kasi, yan kasi no, nabudol tayo. Sabi ni Tatay Digong, nagnag nga yan. Hindi tayo naniwala. Paulit na naman tayo, mga kababayan, wag na lang tayo. Tapos na ito andyan na yan. Lesson learned na lang, mga kababayan. Kay Senator Alan, okay ba kayo, Senator Alan? Wala kong iniutos na ganito. Ma'am, is that Gusto, Lord. possible in a medical context Yes. na Ay, kapag masira ulo na, mga kababayan, ng ganyan, no, di ba? high ka, then hyper ka, and then galit na galit ka, you are emotionally driven up, nagso-surge ang lahat sa utak mo, sa Hindi enerhiya naalala. mo. Or, nambudol lang talaga. Which is, talagang, mambubudol na naman yan. Mambubudol talaga. And then pagkatapos na pababa ang tama ng droga, according to your medical explanation, Yeah. pwedeng na-realize yan, anong nangyari na to, nagkaputukan na. Dahil ang sabi niya, mga kababayan, nanood daw siya ng 2 hours and a half. Ha? Sinabi talaga niya, ha? I-review pa ninyo. 2 hours and a half nanood siya. Tapos, bakit nanood ka lang ng 2 hours and a half? Wala kang ginawa. Dapat sana, nung umpisa pa lang ng putukan, sinabi mo na stop it. This is insanity. NBI, you are under my command. Under the command ng NBI, mga kababayan Pull out. Isang ganyan lang yan, bangag, mga kababayan. Pero wala Hindi Nambudol pa. Yeah. Pwede ba yan? Yes. Because ang cocaine, Eric, mga kababayan, is an upper. Bilis lang siya. Mabilis talaga siya. Tapos mabilis din siya bumaba. Bumabagsak ka talaga yan. Nagka-crash ka talaga. 'Di ba? So, yun yung sinasabi natin na yung perception niya like for example, another example, ha? Because I believe that the video of Dean Chase is correct. I believe yung he's doing the act,
he allowed the guy to video him, not understanding that I'm the president. Imagine. No, so Kasi sabog yun. his judgment. Okay, let's stick to Kumusta this. na si Dean Chase? Let's stick to this. Yung Wala, hindi nakagkaroon ng traction ng kababayan na yung pasabog ni Dean Chase na last na mayroon daw Aida Marie si Ngagva. Text lang kasi yun eh. maaring because his own sister said it, and even let's just even take that away, his actions are actions of a cocaine addict. He does not want to have a hair follicle drug test, which in the real world, everywhere all over the world, is the presumption of guilt. Talagang cocaine addict ka, so maaaring bangag. kaka-load lang niya nun, tapos nasawatan na naman kasi yung plano niya, biglang nagkaroon ng majority na Yeah. biglang natanggal sa kaya. So, syempre, maaring praning na praning siya. Yan mga kababayan, no? Additional na nga yan mga kababayan. Yang reason na dapat palitan na o alisin na si Ngagva mga kababayan, additional na lang iyan. Unang-unang dapat ninyong tingnan mga kababayan is yung sitwasyon ng Pilipinas. Tingnan nyo naman, hindi nyo madidinay mga kababayan, nagkandaletse-letse na tayo. Hindi nyo yan madidinay. Diyan pa lang performance-wise ni Ngagva mga kababayan, hindi na siya karapat-dapat na mamuno nga. Dapat na siyang mag-resign dahil wala na, disgrasya na ang Pilipinas. How much more na eto pa, mayroon pang issue mga kababayan na Judictus Benedictus. Tapos I love Marcos pa rin. What Kaya nasasabi natin kung sino ba mga itong sumusuporta kay Marcos mga kababayan is outright stupid. Outright stupid. Bismayado siya. Paranoid. Di ba? So, Yung it all frustrations fits in. pala, ma'am, yung Yeah. pagkakadismaya can trigger you to do more of cocaine or drugs dahil Yeah, because outlet that's mo his ito way. at That's his way tama of ba? coping. That's his way of coping, Oh, Eric. okay. That's his way of coping. No, so Tama. this is why the mandamos for the petition for the mandamos for his health condition is of prime importance, because what we have right now is a country that's being led by a madman, Madman. an insane person that he would order an attack. Patayin ang dapat patayin kung sino man yan. Mahuli lang si Bato. Sabi ni Amy. On the institution of Senate and on senators. Diba? Correct. And this is very dangerous, mga kababayan. Very. Talaga. Kung wala na Dangerous. pala sa katinuan. Ang problema niyan mga kababayan, mayroon talaga tayong gut feeling no na mayroon niyang gagawin para hindi yan makababa sa pwesto sa 2028. At eto na nga, 'di ba? Mayroon ng usap-usapan ng charter change, mag-constituent assembly na sila. From an initial medical perspective and explanation na binibigay po ni Dr. Lorraine Maribadoy, at ito po ay kinokompirma naman ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos is a chronic cocaine addict in a public speech. Hindi po 'Di ba? NME magazine mga kababayan, kilo-kilo of cocaine. Andun ha, yung mga banda na mismo ang nagsabi na kagrupo ng NME magazine, kilo-kilo ng cocaine dinadala ng anak ng presidente ng Pilipinas. Sino ba ang presidente ng Pilipinas noong 1978-79? 'Di ba Marcos ang presidente noon? kami nagsabi niya na confirmatory speech po ni Senator Amy yan. Millions of people in the world nakakita at nakarinig. So ang sinasabi ni Ma'am Lorraine, kung yan ay nananatili at ginagawa pa rin niya, hindi malayo na madisgrasya ang ating mga institusyon sa bansa. Nadisgrasya na nga. So sunugin at bubugbugin at tudurugin ang mga senador sa kanilang mga karapatan at kanilang integridad at kalayaan bilang isang malayang lehislatura na tagapagtanggol ng demokrasya. Kasi ma'am, na-realize niya, no? Sabi niya, wala akong maalalang may utos kami dyan na mag-deploy sa inyo. Pero, pina-pull out ko na sila, which is a clear inconsistency. Paano mo ito pull out? Ang isang Even bagay, in that hindi order, naman pala diba? dineploy. Consistency talaga, no? Tama. So sabi ni Ma'am Lorraine, consequence yan ng unstable mental health condition of a president given with enormous and wide latitude of power and authority that can be dangerously abused against the people in the country. Yeah, Eric, apart from what the vice president, the senator said, his sister said that he's a drug addict, right? Apart from that, and apart from other things, no,
the way he conducts himself, etc., etc. He himself has told that he is a drug addict. He is a cocaine addict. How? His refusal to have a hair follicle drug test is in fact in the real denial. world. I'm just underscoring that because it's not an opinion of mine. It is the accepted explanation for someone who will not have a drug test. It is an admission that indeed you are using illegal Hagwine. drugs. That's it. That's Yes. by his own admission. Therefore, he's saying to us, yes, by his own refusal to have a hair follicle drug test, you're saying I am indeed taking illegal drugs. Kasi tayo na nag-hair follicle drug test tayo, Eric. Oh, Tama. si Eric nga kalbo, nag-hair follicle pa. Did you for 1 second say, no, ayoko nga, right? No, No, I sige did na, not. let's go, right? Mhm. So, Yeah. so yun. So, what we're saying right now, Eric, no, mga kababayan, at saka nakita naman natin na, I was gonna say kasi dadalhin niya tayo sa peligro. Nandun na po tayo. Nasa peligro na tayo. Nasa inidoro na tayo mga kababayan. Hindi natin sukat akalain na lahat tayo papasok sa inidoro dahil kay Marcos. Dati-dati nangungutya pa tayo mga kababayan. 8 diretso sa inidoro. Andyan na kayo sa inidoro. Ngayon, we are in the septic tank. Andun na tayo sa Poso Negro. Nandun na tayo ngayon. Bagsak ang ekonomiya. Lahat yung Philippine Stock Exchange, bagsak na bagsak. Bagsak na bagsak. Ang piso, halaga ng piso. Okay, nagka-inflation ng 7. Never before ever. And it is 20-year low. Ma'am, 20-year, 20-year 22-year low. Low, ha? And- Lowest. Pati piso, lowest. And it is Ang foreign direct investment a year ago, lowest din mga kababayan. How much more right now? Bagsak yun ng more than 50 kalahati, di ba? Paano na ngayon? now the sick man of Asia again, like during his Wala, no? father's The time. sick And man, it no? can all be directly connected to his corruption, to his massive theft. So, now that he's holding this much power, pwede niya talagang yung ginawa niya sa Senado at saka it really validates what the Vice President said. No, na kapag ka ako inassassinate, 'di ba? Yun ang laging tinuturo kay Vice President. Kasi meron talagang assassination plot si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez yan. at si Lisa Marcos sa Meron Vice talaga. President. Oh. So And yun the yung Vice President, validates the mayroon siyang ruthlessness and the report dito. brutality. Ano no, Ma'am, Eric? no? Ano? May report dito na natatanggap si Vice President consistent na Yes. siya'y pinag-iingat dahil siya'y pinagpaplanuhang ipapapatay. Tapos binaliktad pa mga kababayan nila ngayon na si Sara daw ang nang-threat. Diyos ko Lord. Yes, yes. So, very consistent sa nakita natin sa Kongreso, sa Senado ngayon. Di ba? Ma'am, may tatanong ako sa iyo before natin Yeah. puntahan ang mga detalye at specifics ng mga pangyayari upang makita kung gaano kadelikado po ang naging hakbang ni Marcos Jr. coming from an unstable psychological mental health condition as Unstable. initially viewed by a medical doctor practitioner in relation to the public knowledge na siya ay nalululong at nagdudurog sa droga. Ma'am, bakit mo sinabi na kanina before we got on board that you believe personally na kung hindi napigilan ng Senate Sergeant at Arms at ng mga Philippine Marines at ng liderato sa security